Eto, may bago na naman hong kabaligtarang nangyari. Si Salvador Medaldea, dating executive secretary ni Duterte at kasama dun sa ICC ngayon, may mga sinasabi na hindi raw binigay kay Duterte ang medical treatment kung ano-ano. Samantalang sinabi na ho ni General Torre at ng DOJ, may mga doktor, may mga nurse, may medicine, may pagkain, VIP treatment ang kailang ginawa doon sa airport at saka sa Villamor Air Base Lounge kung saan yun po yung opisina, temporary holding area ng Pangulo kapag nagbibiyahe. Lahat ibinigay, pagkain, oras, lahat ibinigay. Pero pagdating doon sa Europe at na-interview si Medaldea, iba ang kwento. Pagkatapos kayo pinapalabas pala, nawawala si Duterte. At palagay ko, itong si Medaldea ang nawawala. Dalawa lang naman yan eh. Pag mayroong nawawala, malamang yung naghahanap ang wala kasi hindi alam kung saan nandun yung hinahanap. Pinapalabas kasi nawawala daw si Duterte sa ICC. Kasi iba ho ang sistema doon. Hindi katulad sa Pilipinas. Pag nahuli ang isang akusado at kinulong, madaling puntahan. Yung buong pamilya gusto sumama sa kulungan. Yung buong pamilya nandun sa presinto, nandun sa kulungan. Hindi pwedeng ganun. Iba sa ICC. Pag nasa kanilang kamay, sila na may control. Wala nang pwedeng lumapit na kamag-anak at kahit sino dyan. Subject for approval ang lahat ng pwedeng makakita doon sa akusado. Ginagawa nito si Medaldea na parang si Duterte, ang gusto niya maging treatment, VIP pa rin. Aba, iba na ang galawan. Talaga lang ito, pakinggan niyo ito kanyang mga sumbong, hinaing, at mukhang may halong fake news pa. We had a meeting with the ICC. Laking tao, ayan o. They made I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be. Hindi nga ho pinayagang magpunta ng hospital, pero lahat ng doktor, private doktor ni Duterte, doktor ng Villamor Air Base, mga nurse, medicine at lahat, ibinigay habang nandun sa airport at saka Villamor. Hindi pwedeng ilabas kasi under control na siya dahil inarresto na siya, arrested na siya ng Interpol. Kakaiba talaga ito si Medaldea, no? Parang hindi abogado. Could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization and they gave the assurance that he will be brought to a hospital, and I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital, so we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time. And I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines. Kidnap daw, and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. You requested. So, ayan o. Matatawa ka na lang. Siyempre, kaya hindi makita dahil hawak na nga ng ICC. Sila na yung may control doon saan ikukulong, at anong oras ang dalaw, anong oras pwede siyang kausapin. Para po sa inyo, Salvador Medaldea, abogado ka pa naman, at doon sa lahat ng mga nanonood nakikinig ngayon, iba ang kulungan sa Pilipinas, iba ang batas sa Pilipinas, iba ang treatment ng justice system sa Pilipinas kumpara sa ICC. Kaya nga International Criminal Court, sila ang merong jurisdiksyon. Saan ikukulong, anong oras pwedeng makusapin, anong oras pwedeng dalawin, kung kinakailangan i-check up, kinakailangan sa hospital. Sila ang masusunod. Hindi ang kamag-anak, hindi ang abogado. Ang unang araw pa lang, nagkapalpak-palpak na itong si Salvador Medaldea.
Kaya hindi na po ako magtataka na ito nga si Medialdea ay pinusasan at dinala po sa labas ng conference room na yon o holding room na yon doon po sa Villamor Air Base. Hindi na ako magtataka kung bakit yan ay gustong kasuhan ni General Torre ng obstruction of justice. Dapat pag-uwi ni Medialdea kasi baka ito'y uuwi dahil nga September pa naman ang next hearing nitong si Digong doon sa ICC. Baka pwede kasuhan na to ni General Torre. Diretso na yung kaso. Wag nang magpatumpik-tumpik pa kasi pagdating doon sa ICC, abay nagpe-fake news. Sinasabi na may malalang kondisyon sa kalusugan si Digong. Sabi nga, nung prosecutor ng ICC ay pinagamot ito, pina-check up, dinala sa ospital, chinek talaga, at lumabas sa mga findings nila, ng doktor nila, ito'y nasa mabuting kalagayan, mentally fit at physically fit. Pero dahil nga sa mahabang biyahe, hindi pa ganong nakakapagpahinga, ay pinayagan na lamang sa virtual meeting. Etong si Digong. Biruin nyo, doon sa harapan mismo ng ICC, magpe-fake news kang ganon. Kaya hindi na ako magtaka kung ito'y talagang hihilahin ni General Torre. Alam niyo po doon sa viral video na kung saan ay nagsasalita si General Torre na hihilahin ko yan, maniwala ka sa akin. Ito po yung video, panoorin ninyo. General Torre. Yes, sir. From here, saan tayo pupunta? Yeah. You have to give me time. Wala akong brief, wala akong brief, wala. That is, you can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Higher than you. Nalilinig yung tao. I think Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala nga, hihilain ko yan. Kaya kapag malas, pero hihilain ko yan. President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niyo na ako. gusto niya ito usapin para lang ay klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso rin niyo ako sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. You see? Sir, di ba siya po yung talako? You know that he's done your duty. Okay? He's done your duty. Alalayan lang si Presidente. Kayo na ang sige. Romy, balik ka dito. Ikaw mag-alalay. You've done your duty. Si Romy, ba siyang... Sa master. Pag nagko na siya, pag nagko siya, Wala po siya nung nakano na direction. Grabe ka naman. Ma'am, i-question nyo na lang. Andyan naman ang abogado nyo eh. Sige na. Sinagap. Ano ang magawa? Ano bang abogado? Ipilit ninyo. Tulungan nyo. Grabe ka naman. May tatay ka rin. Nakakapagpalit niya. Saan ka na lang sa akin? Pinakayos ko siya. Kailangan ko mag-isip mo. Malinis na kayo. Kailangan ko mag-isip mo.
Alam ko mabubuti ang mga puso dito. Alam ko mabubuti. May Heso Kristo sa kanila. Please lang. Maawa ka na. Alam ko iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Si ate. Ayaw ang pag-alalay, ha? Ayaw. Ayaw, gunita ko, mama. Ayaw, gunita ko, mama. Huwag na. Ayaw, gunita ko, mama. Takina ka. Ayaw, panulang kay mama. Tama na, mama. Si Romy nakakakabisado. Ilang beses ko pong pinanood ang video na yan, ha? At ang nakita ko po, hindi naman po si PRRD o si Digong ang hinila. Diba? Kundi yung nagbabantay sa kanya. Ito po yung sinabi ni General Torre na nakita ko po sa isang interview. Kumalat din po na video na allegedly, may binanggit po kayo na hihilahin ninyo kapag hindi sumama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakilinaw po ng kumakalat na video, General. Doon mo na sa hihilahin. Teka muna, sabi ko talaga, hihilahin ko yan. At talagang hinila ko, si E.S. Medialdea. Diba? Pinusasan ko pa nga eh. Talagang seryoso na ako doon kasi wala na, tapos na talaga ang panahon yun. Tapos na ang oras ng negotiations, 12 hours na yun. Kailangan matapos na at madala na siya sa aeroplano para makaalis na sila. Hindi naman pwedeng hanggang kinaumagahan nagbabluff tayo at nagne-negotiate tayo. Wala na, tapos na. Si Medialdea pala yun, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo. Diba? Si Medialdea, yung hihilahin, yung mga humaharang, yung mga nag-obstruction of justice sa paghuli dito kay Digong. Yun po ang tinutukoy ni Brigadier General Nicolas Torre III, PNP CIDG Chief. Kita nyo naman, astig na astig. Napakatindi talaga nitong umaksyon. Kaya hindi na ako magtataka, siya po ang ginawang commander dyan sa operation na yan para po mahuli si Digong. Dahil talagang napakagaling ng ating General Torre. Tactician, strategies, talagang napakagaling, talagang ito master nito ang lahat ng mga paraan kung paano mahuhuli ang isang tao, at napatunayan na natin yan doon kay Kibulok at dito kay Digong. Kaya sa mga naghahamon dyan, meron ako nakita mga video, inahamon si General Torre. Nako, magdalawang isip kayo at parang mapapasama lamang kayo. Ngayon, ito, after po mahuli ni Digong, mapapaisip ka dito sa mga DDFs na to Bakit ba pinipigilan ninyo ang pangarap ni Digong? Diba, sabi nga niya sa Senate hearing, sa Quadcom, sana siya'y mahuli na, maimbestigahan na, mapakulong na ng ICC. Natatagalan nga siya, hinamon niya, diba? At sinabi naman din ni Digong na siya ang may kasalanan ng lahat. Inaako niya ang lahat ng kasalanan. Inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa mga nangyaring EJK noong siya ang presidente. Bakit ninyo pinipigilan? Diba? Kaya ito po ang sinasabi ng ating General Torre. Panoorin po ninyo. Napakaganda ng paliwanag dito ni General Torre at sana'y mapanood to ng mga DDFs. Bakit kailangan i-justify natin kung ano man ang ginawa natin noong Duterte administration? Di ba may nangako? Nangako siya, nasagot niya ang lahat. Bakit hindi natin singilin ngayon sa pangako? Sir, lahat kami sumunod sapagkat undoubtedly, ako walang question. He is a duly constituted authority during the time. He was voted in by an overwhelming number of Filipinos na tinalo lang itong boto ni BBM. He is the highest voting. He was the president with the highest number of votes when he was elected.
Except, of course, kay BBM na tinalo siya. Mas marami pa ang boto talaga ni BBM. So, he is a duly constituted authority, no doubt at that time. Kaya ang mga orders niya, sinunod. At lahat ng assurance niya, nag-back ang mga pulis na ito. Ngayon sila ay naipit na. Nasaan ang pangako? Ano yung budol? Oo. Si Kian de los Santos, napatay ng pulis, convicted ng pulis, siya ang presidente. Nasaan ang pangako? Gagawin ba ng mga pulis yun kung walang utos? Come on. Mangyayari ba na may 32 na patay sa isang probinsya? Lahat ng laban? Isang gabi lang? Ano yun? Nagkaroon ng flash, may dumaan na kung ano sa langit, eh bigla na lang, eh naging killer na lahat at lumaban sa pulis, 32 sila sabay-sabay. Naglulukan naman tayo kung sasabihin natin hindi nangyari yun at hindi totoo yun. Diba? Time for us to bring back the real talk. Time for us na, ito ng oras para sabihin natin, sige, pakita mo katapangan mo, ipakita mo yung sinabi mong matapang ka at magaling ka. Ipakita mo yung sinasabi mo wala kang kinakatakutan. Pinangako mo yan eh, panindigan mo. Hindi po pwede yung pangako ngayon, joke only bukas. Hindi pwede yun. That's why, dito sa ating ginawa sa aresto na ito, this is our commitment as a member country in a community of nations of the world. Hindi natin pwede sabihin na nag-commit tayo pagkatapos bilang atras ka. Sino ba kung titiwala sa atin? Hindi lang naman itong justice system pinag-uusapan na. Kasama dyan ang economy natin. Kasama dyan ang justice natin. Kasama dyan yung defense. May pangako ka, sundin mo. Otherwise, magiging pariya ka. Walang maniniwala sa'yo. I-address ko lang yun sa mga kasama ko mga pulis na may mga isa sa mga medyo contentious issue ngayon, may nag-resign na mabigat ang badge daw sa kanila. Ito sasabihin ko, pulis din ako. And very few people can say na they have more experience than me. Eh bakit? 54 na ako eh. Nagsimula akong pulis 20. So I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako, mas maiksi ang kanilang pagpupulis. Okay? Sa ngayon, ako naiintindihan ko mga bata pa ngayon. Marami pa silang dapat matutunan. No. At yung sinasabi ng mabigat dalhin ng badge dahil sumunod sa kung kani-kanino lang. No. We follow the law. We follow the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes. I respect your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung code of professionalism. Diba? Men who take up the profession of arms give up on their own free will and volition the right na paraming rights ang give up namin para sa trabaho ito. What are those rights that we gave up when we took the oath as uniformed personnel? To say as we like, to dress as we like, to think it takes but one order for us to do something and uproot us and bring us to another place. Yan ang trabaho ng uniformed personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtetemper na yon ng civil authorities over the uniformed services. Anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military and the uniformed personnel. And rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi in governance. Diba? Kaya wala eh. Hindi pwede talaga na military junta or uniformed services junta. Hindi pwede. Na yung uniformed personnel na may baril, yun ang magdidictate ko ano ang mangyayari. Hindi pwede. Because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines right now, with more than 31 billion appointing authorities. Ako, ang appointing authority ko, iisa ang pirma. Yung presidente na yun.
Pero siya, ang pumirma na kanyang appointment papers, mahigit 31 million. Yun ang dapat masunod. Yun ang dapat pakinggan. Dahil ang 31 million na yun, ang nagbigay sa kanya ng mandato. Kami ay ahente lamang ng authority ng Lord. Kaya nga hindi ko question ang authority ng Duterte na magbigay ng kung ano-anong mga order nung siya presidente. Sinunod din siya. Kaya nga nagkaganon. O yun, nireklamo nga lang siya ng ilan sa mga naging biktima ng mga order na yun. Ngayon, harapin niya, sagutin niya. Yun ang beauty of the law. So kung ako tamaan din, parte ng panahon, sagutin natin. But I would like to tell you very, very, never in any point of my career, I feel more comfortable in following orders than this administration. Because in this administration, everything and all the orders that I receive, I believe to be legal. Which I cannot say in the previous administration. Kitang-kita po dyan sa video na yan kung gaano po ka-professional, kung gaano po kasinsero sa kanyang trabaho si General Torre. Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga dapat na magkaroon ng loyalty sa isang politiko. Kahit ano pa ang ginawa niyan nung siya ang presidente. Pero kapag yan ay bumaba na sa pwesto, natapos na ang kanyang termino, hindi na yan ang boss mo. Ang boss mo ay ang taong bayan. Ang boss mo ay ang mga Pilipino. Ang loyalty mo dapat sa mga Pilipino. Sa batas. Sa batas. Tagapagpatupad ka ng batas eh. Diba kung ano ang tama at mali, yun ang gagawin mo. Susundin mo lagi yung tama. Susundin mo lagi yung batas. Batas ang mananaig. Kaya dapat, diba, ang iyong loyalty ay hindi sa politiko. Bagkus sa batas na pinapatupad mo. At yun. Yun ang sinusunod ni General Torre, rule of law. Balik na po tayo ngayon dito po sa ating nire-reaction na video ni Sir Mike Abe. Back to you, Sir Mike. Nagre-reklamo ka agad sa mga media for paawa na naman. Panlilin lang yan. Kahit daw dito hindi binigyan ng medical treatment, binigay na nga ang lahat eh. Gusto kasi makalaya, gusto kasi palabasin. Pag nakalabas ng Villamorian at saka airport ng mga oras na yun, ng March 11, araw ng Tuesday, di nagkaroon ng sympathy mula sa taong bayan. Mahirap hulihin, mahirap ialis, di ba? Hindi pwede talaga yun. So ngayon, pagdating doon, gusto nila, nakabantay sila. Hindi pwede yun. Natatawa ka talaga eh. Para namang walang kaalam-alam ito si Medeldea sa kung anong proseso sa ibang lugar at sa ibang bansa. Sa ibang bansa, pag inaresto ka, diretso ka sa kulungan, may limit na kung anong oras ka usapin at makita yan. Pwedeng ilipat-lipat nila ang kulungan pero hindi nawawala. Palagay ko ang nawawala ay yung nagsasabing nawawala. Hindi pwedeng mawala yan. 100% pangangalagaan ng ICC yan. Dahil malaki ang kanilang pananagutan pag may nangyari. Kaya hindi yan nawawala. Inilipat-lipat lang. Hindi lang makita. Dahil hindi ipinakikita. Kasi nga, kontrolado. Hindi ganun ang policy sa kanila. Na anytime pwedeng puntahan ng kamag-anak at abogado. Hindi. May appointment kasi sa abroad. Nasanay ka rito sa Pilipinas, puro walk-in, walk-in, walk-in eh. Sa ayaw sa gusto ng security guard. Kung nagbabantay, gusto niyong pasukin at kausapin yung inyong kliyente o inyong kasamahan. Sa Pilipinas, ganon. Sa ibang bansa, lahat yan may appointment. Lahat yan subject for approval ng korte. At yung mga security at nagbabantay sa lahat ng akusado, anumang lahi ito, susunod sa mga policy ng korte nila. Hindi policy ng Philippine government, hindi sa policy at ugali ng Pilipino. Pasintabi na. Kung ang ugali ng Pilipino, lahat pwede, kahit fake pwede, kahit na arrogante ang dating o kahit na abuso ang dating, pwede. Sa international, hindi pwedeng ganon. Merong policy, may protocol, may limitasyon. Kung hindi mo alam yan, nakakatawa kayo. Di ba? Tatawanan kayo ng mga nakakaintindi. Itanong nyo sa lahat ng Pilipinong nag-a-abroad. Itanong nyo sa mga OFW. Itanong nyo sa mga Pilipinong nasa abroad.
Iba ang policy doon kaysa sa atin. Hindi pwede doon ang palakasan, hindi pwede ang lagayan, hindi pwede doon ang bahala na, hindi pwede doon ang ako ang masusunod. Gusto ko ito. Hindi pwede yun. Ikaw naman, Salvador Medaldea, abogado ka pa naman. Ano ba naman? Ha? Huwag mong sindihan ang mga tao at mga Pilipinong taga-suporta nyo nagagalit. Ginagalit nyo sa maling impormasyon. Ginagalit nyo sa maling interpretation. Ito ang sinasabi ko. Iba ang international court law kaysa sa Philippine law at ugaling Pilipino. Yun. Okay? Pag hindi pa nyo naintindihan yan. Hindi mawawala si Duterte. Inilipat-lipat lang yan. Hindi lang yung pwedeng puntahan anytime kasi nga may limitasyon. Bawal na ang ganon. May oras ang pakikipag-usap, may oras ang dalaw, may oras din po ang ugnayan between lawyer at saka si Duterte. Hindi sa lahat ng oras yun. Huwag niyong kalimutan, 1,000% si Duterte ay nasa kamay ng ICC. Sila ang masusunod, hindi abogado ni Duterte, hindi ang mamamayang Pilipino, hindi ang Philippine government. Ang Philippine government at mamamayang Pilipino, maghihintay lang tayo kung ano ang mangyayari sa trial at desisyon. Hindi natin sila pwedeng diktahan, pakialaman, at yung policy natin at gusto ninyo ang siyang masusunod, never mangyari yan. Yung policy nila ang susundin at nirerespeto at dapat respeto. Kaya yung nagsasabi na kung ano-ano, another panlilin lang, fake news, maraming ganyan. Puro fake ang galawan nila. Please like, share. Kung hindi pa, subscribe. Mike Abby Opinion Channel at MA Pinoy TV. Dalawang channel po yan. Ito nga po kasing si Medaldea ay ano na kumbaga desperado na eh. 'Di ba? Nakita natin si Lambino, 'di ba? Nag-fake news na meron daw TRO kasama yung si Torion. Pagdating nila ng Supreme Court, wala. Tapos sabi nila nung papunta ng Supreme Court, confirm na. Tawagan yung traffic control, air traffic control sa NAIA, wag daw paliparin yung eroplano, may TRO na, kukunin yung hard copy. Diba, out of, frustration, kaya po ganun na nangyayari dito po sa mga grupo ni Digong. Pero diba, wala eh. Walang makakapigil talaga sa paghuli kay Digong. Kasi kahit lumabas yung TRO na yun, tingin ko nung gabi na yun, hindi po yun magiging epektibo. Bakit? Kasi ang huhuli po kay Digong ay Interpol at ito pong ICC. So tayo po ay umalis sa ICC. Umalis si Digong sa ICC para hindi siya maparusahan sana sa gagawin niyang mga EJK. Kaya lang, di ba, yung TRO na yun ay tingin ko magiging walang bisa. Bakit? Hindi sakop ng ICC, hindi sakop ng Supreme Court ang ICC. Kahit na nasa Pilipinas pa yun, pero yung gano'n na inaresto na si Digong ng Interpol through General Torre, PNP, CIDG, magiging wala ng epekto yung TRO na yon. Kasi nga, wala na tayo sa ICC. Nagets nyo? Magulo eh. Pero Supreme Court mag-i-issue ng TRO. Ang i-issue nilang TRO ay para hindi mahuli si Digong ng Interpol at ng ICC. Yun ang TRO. Pero paano nga epekto ang TRO na yun kung eto pong ating bansa ay hindi naman under the jurisdiction of ICC? Si Digong nung hinuli ni General Torre under the jurisdiction of ICC na. Alam ko matatalino kayo. Alam ko na mga manonood ko dito ay mga mauutak, magagaling, mga profesional, mga malalawak ang pag-iisip. Ganun lang kasimple. Ang TRO ay para lamang sa jurisdiction ng Pilipinas. Pero si Digong, nung hinuli na ni General Torre through Interpol, ang Interpol ay nakipagtulungan kay General Torre,
nagtulay ang Interpol from ICC papunta kay General Torre, hindi na po under jurisdiction ng Pilipinas si Digong. Kaya yung PRO na yon, mababasura lang. Walang kwenta. Kaya si Medialdea, hanggang doon sa ICC, ay gumagawa po ng fake news, nagpapaawa, at gusto po niya na magwala ang mga utu-utong DDFs para po si Digong ay mapauwi. Kaya lang, wala po, hindi po mapapauwi. Kailangang sumunod ni Digong, ng legal team ni Digong, ng mga anak ni Digong, ng mga abogado ni Digong sa ICC. Hindi na po sa kung anumang batas na gusto nilang ipatupad. Batas ng Pilipinas hindi applicable sa ICC. Ganun lang kasimple. Kaya yung mga pinagsasabi nila, mga habeas corpus, kung ano-ano mga petisyon, mga certiorari, basura lahat yan. Dahil wala na po sa jurisdiction ng Pilipinas si Digong. Ewan ko ba? Di man ako abogado. Pero ba't ganun? Mas naiintindihan ko. Si Harry Roque, naturingang international lawyer. Pero bakit ganun? Hindi niya naiintindihan yun. Puro siya illegal, kidnapping. Diba? Paano nagkaroon ng kidnapping? Yung pinakain pa, pinatulog pa, binigyan pa ng oxygen, pina-check up pa sa mga doktor, nag-selfie pa sa aeroplano, kumain pa ng kanin, kumain pa ng sandwich. Ang alam ko, mga kinikita, hindi naman pinapakain. Saka pinapuwersa, di ba? Ay, naku talaga. Ang social naman namang kidnap, naka-private jet pa. Alam di ba kung sino nagbayad ng private jet na yon? Bansa natin, Pilipinas. Gobyerno natin. Diba? Kasi yun ang ating yun ang ating kumbaga pakikipagtulungan sa Interpol. Ang Interpol, kapag tayo'y tinulungan, sila ang nagdadala ng mga pugante pauwi dito. O sila gumagastos papunta dito. O let's say, katulad nun, may nahuli sa Dubai, may kasong human trafficking. O Dubai ang gumastos pauwi dito sa Pilipinas. Ngayon, eto, merong wanted sa ICC, galing dito sa Pilipinas, tayo gagastos, papunta naman sa Interpol. Doon sa ICC. Ito nga si Medialdea, kino-question pa yung bakit daw umistap pa doon sa UAE. Ano ba gusto mo Medialdea? Dire-diretso biyahe. Yun ang 8 oras na biyahe, papuntang Dubai, nagre-reklamo na si Kitty. Sandwich lang daw ang pinakain. Ay, nako talaga. Pero wala, kahit naman ano naman ang kanilang iyak, kahit ano ang kanilang, kahit na sabihin pa ng Supreme Court na ilabas si Iron Man, si Spider-Man, si Dahak. Si Dahak. Kahit sino pa na mga superhero, si Batman, si Robin, si The Flash, utusan ng Supreme Court para pabalikin dito si Digong sa Pilipinas. Nako, malabo pong mangyari. Ganon ang kapangyarihan ng ICC. So, aral na to kay Digong, huwag mo maliitan ng ICC, di ba? At unang-una pa, huwag mong murahin yung nasa taas. Paparusahan ka talaga niyan, di ba? Yun ang pinakamaling ginawa ni Digong. Minura niya yung si bro, si Papa Jesus, si Papa God dun sa taas, di ba? Minura niya di ba? Huwag ganun. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat po sa video na nireactionan natin ni Sir Mike Abe. Pakisupport nyo po Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat na napakainit ng suporta, napakainit ng pagtanggap dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.